Parang mga walang nakita, mga OFWs hindi nakipagkamay kay PBBM habang nasa Villamor Air Base. Patuloy na inintriga ng netizens online ang tila pangdededma ng mga overseas Filipino workers kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang magtungo ito sa Villamor Air Base upang salubungin ang mga kababayang OFW na umuwi galing sa gitnang silangan. Sa naturang video, ito, ipapakita ko yung video mamaya. Sa naturang video, makikita na may mga OFW na hindi nakipagkamay o pinansin man lang ang Pangulo kahit malapit lamang ito sa mga balikbayang Pinoy. Ayon pa sa ilang mga personal na nakasaksi, dire-diretso at mukhang nagmamadali paalis ang mga OFW habang si PBBM ay makikita na nakabantay lamang sa nasabing paliparan. Wala pa mang tugon dito ang palasyo. Ito, kita nyo talagang klarong-klaro. Dumadaan o dumarating ang mga OFW, wala man lang nakipagkamay na isa. Grabe. Ayan. Naka-blue si PBM. Yan, naka-blue si PBM. Yun, yung naka-blue. Wala, tuloy-tuloy lang lakad ng mga OFWs. Isa pa. Basta naka-blue dyan si BBM. Yan may anchuhos. Okay. Tingnan nyo. Baliktarin natin ang sitwasyon. Si BP Sara nandyan na sumalubong. Ano kaya ang reaksyon ng mga OFWs? Kung ako ang magsagot niyan, magsisisigaw ang mga OFWs. Kanya-kanyang takbo pa-selfie para lang okay makipagkamayan sa BP. Napatunayan na yan, ilang beses nang nagpunta si BP sa ibang bansa para makipag-meet and greet sa mga OFWs. Talagang siksikan. Halos hindi mahulugan ng karayom. Dami ng OFWs. Dito mo makikita laki ng diferensya yung karisma ni PBBM sa taong bayan, lalo na OFWs. Lalo na itong mga OFWs. Alam ng mga OFWs na ito na mga ibang citizens from Middle East ang gumastos sa kanila, mga gobyerno. Ito naman, baka ito, karamihan sa kanila ang gumastos sarili nila o mga amo nila. Kaya, bakit pa ako lalapit sa presidente na wala man akong naramdaman na malasakit? Ganon. Basa lang ako sa mga comments Ayaw mo? Pagka-picture kita ka. Dar, Punlon, sinabihan na yan ang flight attendant bago maba na huwag pansinin sa multo. Archie Historillo, wala na, finish na sa 2028. Bye-bye. Emelda, Ghost President, meron din pala, no? Nagpapahiwatig lang yan na wala nang tiwala ang mamamayan. Aware na ang mga mamayan sa ginagawa ng admin na ito. Kayo mismo ang sumira sa tiwala. Ano kaya ang pakiramdam ng presidente? Ilang beses na siyang naganyan.
last year ba yun? Yeah, mayroong sakuna sa Bagyo, Lindol ba o Bagyo. Pumunta siya sa liblib na lugar, yung nabiktima. Ang mga tao talaga, mayroong babae na nilapitan niya. Aksyon siyang makipagkamay sa babae. Ang babae talagang lumingon, umiwas para hindi niya makamayan ang Pangulo. May mga pulis din. Nung papalapit siya sa pulis, wala, may dalawang pulis na umalis. Ang mga hindi umalis, nakatunga nga lang. Parang baliwala yung dumating. Lalo na sa Municipality of Manay of Davao Oriental. Sinigawan ng mga tao, Duterte, sinigawan nilang Pangulo. So, anong pakiramdam? I don't know, baka hindi na siya tinatablan ng hiya or parang normal na, bahala kayo. Sige, sigawan niya ako ng Duterte. Sa Jensan, ganun din. Bumisita siya sa Fish Port sa Jensan, sinigawan siya ng Duterte. Bali, wala lang yun. Nasanay na yata. So, kung ako yan, wala. Hindi na ako makatulog-tulog. Okay. Antonio Bacalya, nasa na yung babae na sinasabi na yumakap kay Ngagbat, umiyak? Wala naman. Yeah, may nabasa akong post. Pakita nilang video para maniwala tayo. Ariam Pantalyon, kung si Tatay Digong pa yan, baka niyakap pa siya ng mga tao, mga OFW na umuwi. Tatay Digong ba or BP Sara? Nako, magkakagulo ang airport pag silang nandyan. Nakakaya, parang walang nakita. Kaya nga, ghost president ng tawag niyan. Buti pa ang presidente ng Purok may pumapansin. Parehas na sila ni Martin Romualdez. Si Romualdez bumisita sa isang bayan ng Samar. Tatlong tao lang ang nandun, kausap niya. Ang daming upuan, bakante. Wala na. Magpinsan na wala nang iwalang taong bayan sa kanila. Pahayag ito ni Senator Marcoleta sa biglang pagtaas ng presyo ng langis. Title, Bakit biglang 110 pesos? Umani ng atensyon ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta matapos niyang questionin ang tila biglang pagsipa ng presyo ng langis sa bansa sa kabila ng naunang pahayag na may sapat na supply ng Pilipinas. Sa isang talakayang sa programang Sa Gitnang Mamamayan ng Net25, diretsahan niyang tinanong ang tila hindi tugmang sitwasyon sa supply at presyo. Ito ang pahayag ng magiting na senador. 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, mayroon tayong stock 50 to 60 days buffer stock. 2 weeks pa lang ang nakaraan, bakit biglang naging 110 pesos ang litro ng kada litro ng krudo? Dikta ng merkado o dikta ng kita? Sa gitna ng paliwanag na ang presyo ay nakaangkla sa galaw ng world market, hindi kumbinsido si Marcoleta. Iginit niya na dapat busisiin kung ang pagtaas ay tunay na dulot ng pandaigdigang presyo o kung may ibang salik na nakakaapekto. Dikta ng merkado o dikta ng kanilang kagustuhang kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pasakit na dinaramdam ng ating kababayan? Wow naman! Hamon sa mga oil companies. Hinamon din ng senador ang malalaking oil companies na maging transparent sa pinanggagalingan ng kanilang supply. Ipakita ninyo sa libro ninyo na 100% ang inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf para lang ako maniwala na kailangang itaas mo ng 110 pesos. Ipinunto rin niya na hindi lamang sa Middle East kumukuha ng supply ang rehiyon at may mga refinery at ambakan sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore na maaring nakaapekto sa presyo.
Ang mga payag na ito ay lumalabas sa gitna ng tumitinding panawagan para sa masusing investigasyon sa oil pricing sa bansa, lalo na't direktang naapektuhan ang transportasyon, presyo ng bilihin at kabuhayan ng mga Pilipino. Salamat po, Senator Marcoleta, for bringing this up. Yan din ang tanong ng nakakarami. Sinasabi na we have enough supply, normal lang tayo. Ay bigla, more than 100% na ang itinasi. Hindi ko maintindihan. As in, kaya yung tanong ni Senator Marcoleta, dikta ng merkado o dikta ng kita? Ako, personal opinion ko lang ito, dikta ng desire, the greed to kumita limpak-limpak na salapi at the expense of ordinary Filipinos. Na bagay na walang nagagawa ang administrasyong ito kasi mayroon tayong oil deregulation law. Bahala ang mga oil companies na magpresyo kung anong gusto nila. Sa buong ASEAN, ito ang nakakayaba o nakakainis. Tayo ang may pinakamataas. More than 100% na ang itinas natin. Oh. From 54, maalala ko, bago nagkagulo sa Middle East, 54 pesos ang litro ng krudo. Ngayon, yan na nga, 110. May mga gasolinahan na 112 pa nga, 115. So, 100% ang increase sa atin. Sa iba't ibang ASEAN nations, nag-increase man sila, kailang malala ko, ang Indonesia, 9% lang ang pagtaas. No pa? Thailand, mga 57% ang tinaas. Ang Malaysia is 33%. Tayo ang may pinakamataas. Kaya nga, sa wakas, nalampasan natin, naging number 1 tayo sa ASEAN. Kaya lang, hindi yung pagiging number 1 sa mabuting dahilan, kundi number 1 sa, I don't know, kahirapan. Okay lang na lang sana, okay na sana kung ang administrasyong ito mag-declare na siya ng oil crisis. Kasi kung ang Kongreso nagbigay na ng kapangyarihan sa presidente na isuspend ang excise tax, yung buwis sa langis. Kung isuspend sana ng Pangulo yung buwis sa langis, bababa ang ating litro ng 10 pesos per liter. O di ba? So from 110 maging 100 na lang. O malaking ano yan, na nararamdaman mo ang pagbaba dahil 10 pesos eh. Kaya ang problema, ayaw pa ng palasyo. Wala pa daw tayong oil crisis. Anong wala? Dahil lang daw may sapat pang supply. Ay, may sapat kang ang supply, wala ka namang pambili. Oh, hindi ba krisis yun? Eh, ang problema sa gobyernong ito, ayaw nilang isuspend ang buwis sa langis dahil ang mas inuuna nila yung 136 billion na nakukolekta nila sa excise tax. So, alin ang mas mabigat sa kanila? Ang ordinaryong Pilipino o yung nakukulikta nilang buwis?